Welcome to Donmar TV News Channel. Kabang-abang itong magiging pagharap mismo ni na Pangulong Rodrigo Duterte at US President Joe Biden sa isang napakahalaga at kumbaga timing na summit. Ito ay matapos kumpirmahin ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Duterte ang imbitasyon ni US President Joe Biden para lumahok sa Summit for Democracy sa December 9. Bukas yan at hanggang December 10 oras yan sa Pilipinas. Sa impormasyon ng US State Department, virtual ang gagawing partisipasyon dito ni Pangulong Duterte. Sinilabas na pahayag ng Malacanang kasama si Duterte sa pinadalhan ng sulat ni Biden kasama ang ibang heads of state, iba pang government leaders, mga negosyante at non-government sectors maliban kay Chinese President Xi Jinping dahil ichinapuwera nitong Chinese leader. Ayon sa Malacanang, nakasaad sa sulat na magiging host ng summit na ito ang Amerika ng may pagpapakumbaba at sa diwa ng mutual learning. Binigyan din sa sulat na pagtulungan ng mga leader sa mundo ay gagawin nila ang lahat para hubugin ang masaganang bukas batay sa pagrespeto sa mga karapatan at hangarin ng lahat ng mga tao. Inagpa ni Biden na gusto niyang i-welcome at marinig ang mga ideya ni Pangulong Duterte kung paano mapagyayaman pa sa mas demokratiko, kapaki-pakinabang, inclusive at sustainable ang mundo. So ibig sabihin, magbibigay ng keynote address, mensahe mismo si Pangulong Duterte. Sa panig naman ng Pangulo ng Pilipinas ay tinanggap naman ito ang pagkakataong ito para may bahagi ang karanasang demokratiko ng Pilipinas at ang commitment nito sa democratic values at nation building. Timing ito talaga Bong Butenis dahil ilang beses din na kumbaga binanatan ni Pangulong Duterte yung tinatawag na Western democracy na gustong ipairal ng US at ilang pang Western countries sa lahat ng bansa kasama ng Pilipinas. Bagay nga siya sabi ng Pangulo na ito ay panghihimasok na sa ating sariling proseso ng demokrasya, Bombo Dennis. So tingnan natin yung magiging kumbaga palitan ng kuro-kuro ni na Pangulong Duterte at President Joe Biden. Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, ang gusto ko lang malaman, may pagkakataon ba na magkakausap itong sina Pangulong Duterte at si President Joe Biden, Bombo Raymond? Well, doon lamang sa mismong Summit for Democracy. So, maliban sa dalawa ay makikinig din at magsalita rin yung ilan pang mga world leaders na inimbitahan ni President Joe Biden, Bombo Dennis. So, tingnan natin, magkaroon siguro after ng opening remarks ni Biden ay magkaroon din ng tsansa ang Pangulo na magbigay ng kanyang intervention o kung meron siyang gusto na kumbaga bigyan din, punahin sa magiging mensahe ni Biden. At the same time, siya rin ay ibigyan ng talagang pagkakataon para siya mismo ang magsalita at magbigay ng kanyang nais ipabatid sa lahat sa world leaders kung ano yung posisyon ng Pilipinas sa usapin ng demokrasya, Bombo Dennis. Ako may kumakalat na mga picture, nagaano sila guys, nagpipictorial sila sa Davao. Oo, nasa Davao daw si BBM ngayon. TP, saan mo nakuha yung hoodie mo? Ita. Actually, may isa pa ako eh. Wait, kunin ko. May isa pa eh. Ano, binili ko sa Lazada. May isa pa. Dali. May isa pa. Ito. Ganire, oh. BBM. Ganire, binili ko lang sa Lazada, 500. Alright. So anyway, so binili ko sa Lazada. Meron ba niyan sa Shopee? Hindi ko nga alam. Sa Lazada ko nga binili. Bili nyo sa Lazada. Pero hindi ko kilala yung nagbebenta nun. Oo. Kasi magpatatak pa ako, ganyan. O bili na lang sa Lazada. Tsaka maganda yung pakiramdam eh. Pag hinawak mo yung sulat, hindi siya yung parang alam mo, parang medyo goma. Medyo goma yung pang print. So pag naramdaman mo medyo embossed yung letter,
Hindi siya embroidered, printed. Bumili ko ng 6 para araw-araw ito uniform ko. So kahit makita nyo ako sa SM, sa SM Baguio, ganito ako. Pero palit-palit din. So nag-pictorial sila ngayon sa Davao na bigaon ka TV. Oy, sa manoy. Dili man ko bigaon. Oy, kay Real Talk lang. Tik-tik ka. Alright, eto na. So nag-pictorial. Siguro para to sa campaign materials, parang ganon. Pero nakakatuwa lang kasi apparently, alam mo, parang may chemistry sila. 'Di ba? In fair. Tapos natuwa pa ako ron sa huling sinabi ni yung huling announcement ni BBM about sa rice tariffication. Oh, may itsura si Vincent, tumaba lang talaga, pero gwapo yung batang 'yan. Eto, pa to 5 years ago, teenager pa siya dito Open image in new tab. Open image in new tab. Oh, di ba may itsura naman? Oh, yan, pak. Baby pa siya dyan O, tiyan mo, nag-skateboard pa. Totoo ba yan? Joke lang. Alright. So, parang picture-picture, nakakatuwa lang silang tingnan. Silang, magka-part, silang magka-tandem, di ba? Eto, binili ko lang sa Lazada. Huwag yung mag-inarte. Hanapin nyo lang sa Lazada. May ganun doon. Oo. Sabi, gwapo kahit medyo chubby si Vinny, lahat gwapo. Actually, lahat ng anak ni BBM gwapo. Totoo naman yun. Pero, ang pinakatabain talaga si Vincent. Kaya lang, ang maganda lang po doon, at least, yung taba na idadiet. Yung mukha po, hindi po na idadiet yun. Hindi ba meron tayong makakilala, guys? Nag-workout na, nag-diet na, nag-intermittent fasting and all. Tapos, nung pumayat, pangit pa rin. Alright, moving on. So, yun, check nyo lang. Nandun sa shinare ni nung kalaban natin, si Mayor Cristina Frasco, yung spokesperson ng Inday, kalaban natin yun kay Doc Frasco. So, sikmurain nyo na lang. Sikmurain nyo na lang yung katotohanan na siya asawa ni Duke. So anyway, ganito po guys sa eksena. Nakikipagkwentuhan ako kahapon. Doon sa, mas gwapo yung tatay. Well, gwapo na naman si BBM, kaya lang, hindi lang ako magko-comment, kaya niya na. So anyway, ganito, kausap ko kahapon yung mga yung mga magsasaka sa Bulacan, mga rice farmers. Tapos nagmamaktol sila sa akin about sa rice tariffication law, sa implementation actually no rice tariffication law. All right, ito muna yung context. Kasi napag-usapan namin to kahapon kasi nagsalita si BBM. Actually kanina lang timing na timing Kasi pinag-usapan namin to kagabi. Hindi na BBM ng mga rice farmers. Tapos nung umaga, ito na yung topic ni BBM. Kaya sabi ko, okay, good job. Tagalogin ko lang Marcos, suspend rice tariffication. Okay. Si Presidential Aspirant BBM noong Lunes ay nagsabi na pinapaboran niya ang suspension ng rice tariffication law na pinapayagan kasi yung rice tariffication law, pinapayagan niya yung walang hadlang na pag-i-import ng bigas. Kasi daw, labag ito doon sa kalagayan ng ating mga magsasaka. Sabi ni Marcos, ang government daw, nag-rely masyado sa importation nung pandemic para stable daw yung rice prices. At nag-effective naman to sa pagkapababa ng presyo, pero pinapatay yung mga magsasaka natin sa bigas. Ang problema daw sa importation at rice tariffication law ay winawarak niya ang local agriculture. Sinabi ito ni Marcos sa Agri 2022 online forum. Dapat, the government daw, ibawasan naman daw yung reliance sa importation at mag-focus sa pag-i-improve na agriculture production. Ngayon, ito yung eksena guys. Actually, in theory, mali. Actually, ako pabor ako sa rice tariffication. Game ako doon sa rice tariffication. Ang problema nga lang kasi, mali yung implementasyon nung nakukolektang taripa. Dapat yung nakukolektang taripa gamitin para pantulong sa mga local na farmers. While it's true, guys, alam niyo ba, meron tayong Rice Competitiveness Enhancement Fund, parang ganon. Marami siyang palapalabok, pero bottom line, libreng machinery daw sa mga
libreng machinery daw sa mga farmers, access to credit, access to seeds, at saka fertilizers, ganyan. Kaya lang, nung nakausap ko yung mga rice farmers, hindi daw ganun yung nangyayari. Sino man, iingay naman yan, may sarili-sariling lakad. Wait nga. Black. Okay, next. Kasi ang eksena guys, alam nyo ba, nang dahil sa rice tariffication, bumagsak po yung pinaka-worst niya, umabot daw mga 10 piso ang per kilo ng palay. 10 piso sa Nueva Ecija. Sa Bulacan ngayon, pero nag-improve na ng konti. Kasi halimbawa ngayon, ang bilihan doon ng palay sa Bulacan, nung tinanong ko yung mga magsasaka doon, marami ito, baka mag-anak ko rin eh. Yung mga magsasaka doon, ang bentahan na nila ngayon 16, pero napakababa pa rin daw noon. Tapos sabi ko, hindi ba nung nag-rice tariffication, may kembot doon na kesyo, bibigyan kayo ng farm equipment, ganyan. Alam mo pinagpuputok ng botse ng mga magsasaka? Kasi daw, nagbibigay nga daw sila, ang tawag nila halimaw. Yung, basically, it's a monster. Monster yung monster, ang laki kasi ng equipment, kaya kasi laki daw ng halimaw yung equipment. So yung halimaw daw, binibigay lang daw sa panguluhan. Ibig sabihin, doon sa kung sino man yung parang organizer ng mga magsasaka doon sa lugar na yon. Pero yung panguluhan daw, ang sinisingil pa rin yung mga magsasaka pag gumagamit ng equipment. Sabi nila, okay lang naman daw kung yung singil ay halimbawa gasolina at saka maintenance. Okay lang sa kanila yon kasi ganoon naman talaga. Kailangan i-maintain yung farm equipment para hindi bumigay. Kanya lang daw ang nangyayari, yung presyo daw ng pagrerenta sa kanila noong mga agricultural machinery na dala ng rice tariffication program na dapat affordable, ang presyo daw pumapatak pa daw na mas mahal kesa doon sa mga private na nagpaparenta. So in short daw, nakikinabang daw noong mga farm equipment, yung mga malalakas lang kay mayor, malalakas lang kay gobernur. Ganoon. Tapos, ang masakla pa daw, bentahan daw 16. Sabi ko, wait, ba't binibenta rin 16? Di ba yung NFA, binibili siya ng 20 pesos? Ganun daw. Ang sabi nila sa akin, totoo, binibili ng NFA na 20 pesos, pero ayaw nilang bilhin sa amin. Sabi ko, bakit? Ang gusto nila daw, binibilan daw ng NFA, mga middleman, yung mga nakarehistro na raw sa NFA, may preferential treatment na. So, alam mo nangyayari daw? Parang ito NFA, tapos may rehistrado sila na middleman, tapos yung middleman yung bumibili sa kanila. So, parang ang NFA, 20 pesos ang kilo, parang gano'n ang bili. Binibili sa kanila ng middleman ng 16. Tapos pagkabili sa kanila ng 16, tsaka binibenta sa NFA ng 20. So instant 4 pesos per kilo ang patong noong mga middleman. Sinabi ko, ba't nangyayari yan? Sabi nila, corruption daw.